Sa dami ng mga kwento ng true crime na ating narinig at napanood, ang madalas na gamit sa pagkitil ay baril, kutsilyo o kaya lason. Pero ang kasong pag-uusapan natin ngayon ay ibang-iba. Marahil ay hindi mo pa ito naririnig na ginamit bilang murder weapon. Hindi ito eksena sa pelikula. Hindi rin ito katang-isip. Dahil ang ginamit bilang sandata ay isang makamandag na ahas. Ang kasong ito ay hindi lang gumimbal sa publiko, kung hindi naging landmark case sa kasaysayan ng forensic investigation sa buong India. Tinawag pa ito ng mga eksperto na isang rarest of the rare case. Ako po si Ces at ito ang Pinoy Crime Documentaries Tagalog. Kung mahilig ka sa totoong krimen kagaya ko, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang true crime content. Samahan niyo ako at balikan natin ang nakakagimbal na kwento ng Kerala Snakebite Murder Case. Dadalhin tayo ng kasong ito sa isang tahimik na bayan sa Kerala, India, ang Anchal. Sa bansang India, lalo na sa estado ng Kerala, bahagi na ng buhay ng mga tao ang mga ahas, lalo na sa mga rural na lugar. Araw-araw libo-libong kaso ng snakebite ang naitatala. At isa sa mga pinakadelikado sa mga ahas doon ay ang Indian Spectacled Cobra. Isa itong makamandag na ahas na kilala sa kakaibang marka sa likod ng kanyang ulo, parang hugis salamin, kaya tinawag siyang spectacled. Sa sobrang makamandag ng venom ng isang spectacled cobra, isang kagat lang ay pwede ka nang mamatay. Pero kakaunti lamang ang nakakaalam ng tunay na likas na ugali ng mga nilalang na ito. Ang cobra kasi sa totoo lang ay hindi agresibo. Mas madalas itong umiwas kaysa umatake. Tanging kapag ito'y nakakaramdam ng banta sa sarili nitong buhay o kaya sa kanyang teritoryo, doon lamang ito lumalaban. Kaya't sa tuwing may naitatalang kaso ng kagat ng cobra sa loob ng isang bahay, isang ligtas, sarado at kontroladong espasyo, napapaisip ang mga tao. Paano kaya nangyari yon? Balikan natin ang mga huling sandali bago tuluyang pumanaw ang biktima na si Uthra. Ayon sa pulisya, base sa salaysay ng kanyang ina na si Mani Megalai, noong gabi ng May 6, 2020, maagang natulog ang mag-asawang Uthra at Suraj matapos kumain ng hapunan. Pero pagsapit ng umaga ng May 7, may isang bagay na agad napansin si Mani Megalai. Napansin niyang ang kanyang manugang na si Suraj, na kilalang late kung gumising ay maagang bumangon. Pero ang mas ikinabahala niya ay ang kanyang anak na si Uthra. Pasado 7:00 na ng umaga pero wala pa rin siyang naririnig mula sa anak. Dahil doon nagdesisyon siyang pumasok sa kwarto ni Uthra. Pagpasok na ng kwarto, agad na bumungad sa kanya ay si Uthra. Nakahiga sa kama, walang malay, nakabuka ang bibig at ang kanyang kaliwang braso ay nakalaylay sa gilid ng kama. Nanlamig na ang katawan ng ina. Niyugyug niya ang kanyang anak ngunit wala itong sagot. Agad siyang napasigaw sa takot at pag-aalala. Mabilis na lumapit ang asawa ni Uthra na si Suraj. Tinanong siya ni Mani Megalai, bakit hindi mo siya ginising? Ang sagot ni Suraj na tila walang emosyon, akala ko nagpapahinga pa siya, kaya hinayaan ko na lang. Agad dinala si Uthra sa ospital, pero huli na ang lahat. Idiniklara na siyang patay. Sa paunang forensic report, may natagpo ang marka ng kagat sa kanyang kaliwang braso. Hindi lang isa, kung hindi 2 kagat. Nagtaka rin ang mga doktor dahil sa kahina-hinalang kondisyon ng katawan. Tinawagan nila ang pulisya. Agad na isinagawa ang autopsy at doon nakumpirma ang dahilan ng kanyang kamatayan, isang kagat ng Indian Spectacled Cobra. Habang lumalalim ang investigasyon, isang nakakagimbal na katotohanan ang lumitaw. Ito na pala ang 2nd beses na nakagat ng ahas si Uthra. Ang una ay nangyari 2 buwan bago siya mamatay. Noong gabi ng March 2, 2020, habang natutulog si Uthra sa kanilang bahay, bigla siyang sumigaw sa sakit. May kung anong tumuklaw sa kanyang hita. Agad siyang sinugod sa ospital at doon natuklasan ng mga doktor na siya ay kinagat ng isang Russell's Viper.
Isa rin itong makamandag na uri ng ahas sa India. Mabuti na lang ay nakaligtas si Uthra. Pero kahit noon pa man may bumabagabag na sa kanilang pamilya. Napunta ang isang ligaw na ahas sa loob ng kwarto nila. Sa isang kwarto na sarado ang mga bintana at may mga grills pa sa labas. Masyadong perpekto ang senaryo. Masyadong convenient. Nang usisain si Suraj ang paliwanag niya ay baka nakapasok habang bukas ang pinto. Sa ospital na natili si Uthra ng halos 2 linggo. Sa buong panahon na iyon, si Suraj ay nagpakita ng kakaibang ugali. Tahimik ito, walang emosyon at walang urgency. At sa kabila ng lahat, walang kahit na anong pagnanais na maghanap ng hustisya o manigurado sa kaligtasan ng kanyang asawa. Dito na mas lumalim ang kutob ng pamilya. At ngayon sa mata ng investigador, ang unang kagat na yon ay isa palang dry run. Isang rehearsal, isang eksperimento, at isang pagtatangka na naudlot. Kilalanin natin ang mag-asawa. Si Uthra ay 25 years old. Mayroon siyang learning disability. Si Suraj naman ay 28 years old at isang empleyado sa bangko. Noong 2018, nagkakilala ang dalawa sa tulong ng isang matrimonial broker. Ipinagkasundo sila o isang arranged marriage. Galing si Suraj sa isang simpleng pamilya. Ang tatay niya ay isang driver ng rickshaw at ang nanay niya ay isang housewife. Si Uthra naman ay galing sa may kayang pamilya. Ang tatay niya ay isang rubber trader at ang nanay niya ay isang retiradong principal. Nagpakasal ang dalawa noong March 26, 2018. Tumanggap si Suraj ng malaking dowry, 768 grams ng gold, bagong Suzuki sedan at 4 lakh rupees cash. At buwan-buwan tumatanggap pa siya ng 8,000 rupees allowance mula sa pamilya ni Uthra. Pero ilang buwan lang matapos nilang ikasal, nagsimulang lumitaw ang mga alitan at tensyon sa pagitan nila. Bagamat may problema, dumating naman ang kanilang anak noong 2019. Matapos naman ang libing ni Uthra, naging kahina-hinala ang kilos ni Suraj. Ayon sa mga ulat, bigla siyang naging interesado sa mga ari-arian ni Uthra. Kaya pagsapit ng May 14, 2020, isang linggo matapos ang pagkamatay ni Uthra, humiling ng malalim na investigasyon ng ama ni Uthra sa mga otoridad. Isinalaysay niya ang lahat ng kahina-hinalang detalye at dito na nagsimula ang napakahusay at masinsinang investigasyon ng Kerala Police. Ang unang hakbang nila ay ang mismong kwarto kung saan natagpuan si Uthra. Ayon sa mga pulis, napansin nilang saradong-sarado ang kwarto. Naka-aircon ito at nakasara lahat ng bintana at pinto para mapanatili ang lamig. May 2 single bed sa loob. Isa malapit sa bintana at AC unit kung saan natutulog si Suraj at isa naman ay sa kabilang dulo ng kwarto, doon naman natagpuan si Uthra na walang buhay. Ang tanong ngayon, kung sakaling may ahas ngang nakapasok mula sa bintana, bakit ito nilaktawan ng kama ni Suraj at diretso kay Uthra? Imposible rin daw na makapasok ito sa ilalim ng pinto dahil sobrang sikip nito, halos 1 sentimetro lang ang pagitan. Lalong hindi pwedeng dumaan sa bintana dahil sarado at nakakandado at imposible ring pumasok sa butas sa aircon dahil mataas ito at walang daanan mula sa labas. Habang lumalalim ang investigasyon, bigla na lang naglaho si Suraj at pagsapit ng May 24, 2020, nahuli rin siya ng pulisya. Dito sa footage makikita siyang umiiyak habang inaaresto. Dinala ng mga pulis ang pangunahing suspect pabalik sa mismong bahay nila. Sa ilalim ng pamumuno ng Crime Branch DYSP Ashokan, isinagawa ang koleksyon ng mga ebidensya sa crime scene. Doon natagpuan ng mga investigador ang isang plastic jar, isang simpleng lalagyan. Pero ayon sa pulisya, dito daw inilagay ni Suraj ang makamandag na kobra bago ito palihim na pinakawalan sa kwarto ni Uthra. Sa panahong ito, wala pang testigo o saksi sa krimen, walang CCTV, walang direktang link. Sa makatuwid, wala pa silang matibay na ebidensya laban kay Suraj. Ang mga circumstantial evidence lang, gaya ng plastic jar ay naging napakahalaga sa kaso. Nagpatuloy ang koleksyon ng ebidensya sa mismong bahay ni Suraj sa Adur. At alam ito ni Suraj, ipinagtanggol pa niya ang sarili.
Anya, inakusahan lang raw siya ng pamilya ni Uthra dahil sa isyo ng mana at kustodiya ng kanilang anak. Idinagdag pa niya na takot siya sa ahas. Hindi raw siya kailanman humawak o lumapit sa isa. Pero alam ng mga pulis na kung walang ebidensya, maaaring mabura ang kaso. Dahil dito, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang mga pulis. Bumuo sila ng Special Task Force na binubuo ng mga veteranong investigador, veterinaryo, environmentalist, herpetologist at mga snake catchers. Lahat-lahat mga 79 na tao ang kabilang sa investigasyon. Isa sa kanilang unang hakbang ay noong May 26, 2020. Hinukay nila ang bangkay ng cobra na pinatay nila at inilibing sa likod bahay noong May 7. Isinailalim ang snake carcass sa post-mortem at nakumpirma na iyon ang ahas na tumuklaw kay Uthra. Sa tulong ng forensic cyber team, binalikan ng mga investigador ang call records ni Suraj. At dito natuklasan nila ang koneksyon, isang paulit-ulit na tawag sa isang hindi pangkaraniwang pangalan. Si Chabarukabo Suresh. Si Suresh ay isang local na snake charmer. Madalas siyang tawagin para sa mga animal rescue. Ilegal ang bentahan ng ahas sa India, pero hindi ibig sabihin na hindi ito nangyayari. Kaagad na inaresto si Suresh at sa harap ng ebidensya bumigay na ito. Inamin ni Suresh na nagbenta siya ng 2 ahas kay Suraj, isang viper noong March at isang cobra noong May. Ang sabi raw ni Suraj ay ayaw na raw niyang makisama sa isang may kapansanan. Ang pag-amin ni Suresh ay naging turning point ng kaso. Tuluyan nang gumuho ang mundo ni Suraj at noong July 12, 2020, umamin na si Suraj sa krimen. Isinalaysay niya ang buong krimen, pati na rin ang mga detalye dati palaisipan pa. Ayon sa kanya noong January 2020, umuwi si Uthra sa bahay ng kanyang mga magulang matapos ang isa na namang pagtatalo nilang mag-asawa. Sa panahong ito, nabuo ang madilim na desisyon ni Suraj. Kailangang mawala na si Uthra. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula siyang mag-research tungkol sa mga makamandag na ahas. Sa Facebook, natagpuan niya si Chabarukabo Suresh, isang local na snake handler. Sa halagang 10,000 rupees, nakuha niya ang isang Russell's Viper. Pagsapit ng February 29, 2020, itinago muna ni Suraj ang ahas sa ilalim ng panggatong sa kanilang shed. Kinagabihan ipinasok niya ito sa kwarto at umasa na kusa itong kakagat kay Uthra, pero hindi ito umatake. Dahil dito umatras muna si Suraj pansamantala. Pagsapit ng March 2, 2020, sa kanyang ikalawang pagtatangka, nilagyan niya ng pampatulog ang puding ni Uthra. Nang makatulog si Uthra, pinakagat na niya ang Russell's Viper sa binti nito. Halos 3 oras pa ang lumipas bago dinala ni Suraj si Uthra sa ospital. Pero sa kabila nito nakaligtas si Uthra. Pero imbis na umatras, lalo pang tumibay ang loob ni Suraj at mas malala pa ang susunod niyang hakbang. Upang i-justify ang kanyang balak, sinabi ni Suraj na si Uthra daw ay nasa ilalim ng isang Sarpa dosha. Ang Sarpa dosha ay isang paniniwala sa Hindu astrology na nagsasabing ang isang tao ay maaaring malasin o mapahamak sa pamamagitan ng mga ahas base sa kanyang birth chart. Sa pagkakataong ito, mas makamandag na ahas ang kanyang pinili, isang spectacled cobra na nakuha niya muli kay Suresh sa halagang 7,000 rupees. Kaya noong May 6, 2020, bumiyahe sila papuntang Anchal, dala ang ahas sa isang plastic container na nakabalot pa sa bag. Sa mga panahong ito, bagong labas lang si Uthra sa ospital at nananatili sa bahay ng kanyang mga magulang para magpagaling mula sa kagat ng Russell's Viper. At noong gabi, muling gumalaw si Suraj. Nilagyan niya ng pangpatulog ang inumin ni Uthra. At nang mawalan nito ng malay, inilabas na niya ang cobra, isang ahas na gutom sa loob ng 13 days na umaasang kakagat ito agad. Pero nabigo siya. Ang cobra ay gumapang lang palayo. Hinuli niya ito muli. Ibinato sa katawan ni Uthra, pero wala pa rin nangyari. Hanggang sa huli, puwersahan na niya itong pinakagat ng 2 beses. At sa pagkakataong ito, hindi na nga nakaligtas si Uthra. Pagkatapos ng krimen, pinalaya ni Suraj ang cobra sa isang madilim na sulok ng kwarto.
Mabilis niyang hinugasan ng baso ng juice at itinapon ng patpat na ginamit sa paghawak ng ahas. Alam niyang ang mga ito ang maaaring magdawit sa kanya. Pagsapit ng August 2020, nagsagawa ng crime scene reconstruction ang mga investigador upang mas maintindihan ang pag-atake ng cobra kay Uthra. Gumamit sila ng isang dummy doll at isang cobra. Una, tinali nila ang piraso ng manok sa kamay ng dummy at pinakawala ng ahas. Ngunit sa lahat ng pagsubok, napansin nilang hindi agad umatake ang cobra. Makikita natin sa video na ilang beses gumapang palayo ang ahas. Ni hindi nga ito tumuklaw kahit may pagkaing malapit. Kumagat na lamang ito sa karne ng paulit-ulit na ang pagpoprovoke sa cobra. Nang ihagis naman nila ito sa dummy doll, hindi pa rin ito kumagat. Patunay mula sa eksperimento na hindi agresibo ang mga cobra sa hindi gumagalaw na mga bagay, maliban na lang kung pinilit. Gumawa rin sila ng bite pattern analysis. Ang natural na kagat ng cobra ay nasa pagitan lamang ng 1.7 centimeters mula sa pagitan ng pangil at ang sapilitang pagkagat naman ay mayroong 2.3 hanggang 2.8 centimeters. Ang nakitang bite marks mula kay Uthra ay nasa pagitan ng 2.5 centimeters at 2.8 centimeters. Eksaktong tumugma ito sa forced bite. Ayon rin sa mga herpetologist, pinakaaktibo ang mga cobra mula 5:30 p.m. hanggang 8:30 p.m. Pero si Uthra kinagat ng alas 2 ng madaling araw. Lumabas rin sa investigasyon na ilang linggo bago ang unang kagat, kumuha si Suraj ng life insurance sa pangalan ni Uthra. Ang masusing investigasyon ng Kerala Police, ang mga testimonya ng mga eksperto at ang mga simulation footages na nagpapakita kung paano kumilos ang cobra at viper, lahat ng ito'y nagsanib para bumuo ng ebidensyang hindi na matututulan pa ni Suraj. Lumabas rin sa investigasyon ang ama ni Suraj ang naglinis ng locker kung saan nakalagay ang mga ginto. Doon kinuha ang mga gintong alahas at itinago. Maging ang ina at kapatid na babae ni Suraj ay sinampahan din ng kaso, domestic violence at dowry harassment. Pagsapit ng October 13, 2021, matapos ang higit na isang taon na masusing investigasyon at paglilitis, ibinaba ng Kollam Additional Sessions Court ang hatol kay Suraj. Nahatulan siya ng 2 sunod na habang buhay na pagkakakulong para sa murder at attempted murder. 17 years naman sa causing hurt by poison, 7 years para sa tampering with evidence, at multang 5 lakh rupees o halos 330,000 pesos. Ang mga sentensyang ito ay isinagawa ng sunod-sunod, hindi sabay-sabay, isang malinaw na pahayag ng korte sa bigat ng kanyang krimen. Ngunit para sa pamilya ni Uthra, hindi sapat ang hatol. Ang kanyang ina na si Manny Megalay ay nagsabing, inaasahan namin ng bitay, pero baka mas mabigat pa ito habang buhay siyang makukulong. Sa bahay ng mga magulang ni Uthra, isang batang lalaki ang masayang naglalaro. Walang kamalay-malay na ang kanyang ama ay nahatulan ng pagpatay sa kanyang ina. Ito ay isang kwento ng kasakayman, panlilinlang at kawalang awa na sa huli ay naungusan ng katotohanan at hustisya. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, paki-like at subscribe ang channel para sa mas marami pang kwento ng totoong krimen. Hanggang sa susunod na video, salamat!